Isang simpleng kaganapan nga na naman ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw. Nagpunta nga pala dito ang mga klase ni Hana. At syempre hindi mawawala itong mga simpleng gawain dito sa bahay. Umaga pa nga lang nito ay si Hana na nga ang gumagamit nitong nebulizer. Ano ba naman kasi yung ubo niya ay meron pang halong sipon. At para gumana nga yun ay kailangan nilang maglagay nga ng gamot. At dahil wala namang masyadong ganap dito sa bahay, nagluto na nga lang din si ate ng malunggay. Simpleng luto nga lang din ang gagawin niya dito at lalagyan niya nga lang din dito ng gata. At fast forward po tayo at nang pagkatapos niyang himayin yung mga dahon dyan ay niluluto niya na nga din ito. Hindi ko na nga din na-videohan yung mga ibang kaganapan dyan kanina kasi nga busy nga kami sa paglilinis ng bahay. Literal na malunggay kasi nga may dahon at meron itong bunga. At dahil nga merong sakit si Bia at si Hana, absent nga muna si Kuya Jeff para tulungan nga din si ate. Hirap talaga kapag may bata sa inyo kasi nga ay napaka-sensitive nila at kailangan mo nga silang tutukan. Kapag laban na nga din dyan si Kuya Jeff at pagkatapos naman ay tinignan ko na nga din itong niluluto ni ate. Sobrang natatakam na nga din ako ng mga oras na yan. Eh paano ba naman kasi ang tagal ko na nga din hindi nakakatikim ng gata. Mas masarap nga sana to kung meron nga tong sahog na baboy. Eh sa totoo nga lang yan ay ngayon nga lang ako makakatikim ng ginataang malunggay. Paano ba naman kasi sa Pangasinan kapag ka naggagata kami ay puro laing lang. Minsan naman ay kalabasa at saka sitaw ang ginagataan namin. At dahil sobrang daming ganap nga dito sa bahay, ma-order nga din si ate ng merienda. Order nga lang din pala siya ng Don Benitos na kasaba cake. Sa totoo nga lang nung nakaraan pa nga siya nag-crave nga nito. Eh kaso nga lang lagi ko nga siyang kinukontra kasi nga medyo masakit nga yung tiyan ko. Ngayon ay kahit papaano nakaramdam na nga din ako ng ginhawa. Isang taon na nga din ang nakakaraan magmula nung nakatikim nga ako nitong kasaba cake. Timpla na nga lang din ako dyan ng partner niyang kape. Pakiramdam ko kapag hindi ako magkakape, sasakit ang tiyan ko dyan. Tignan mo naman, napakahaba nga ng paa ni Ate Mona. Saktong pumunta siya dito at meron ngang merienda. Ito naman ay nagpunta nga dito mga klase ni Hana. Totoo nga lang kapag binibidyohan ko sila ay nahihiya nga ako. Pero ayan, pag nakita nyo nga itong video niya, shoutout nga sa inyo. Bali meron nga silang mga bagong recruit dyan at nahihiya pa nga sila. Habang tumatagal nga nagiging close ko na nga din itong mga kaklase niya. Kinagabihan nga, ito naman ako ay naguhugas nga ulit ng pinggan. Sa mga oras na yun, natapos na nga din ako at isinunod ko na nga din itong sahig. Bali winisik-wisikan ko na nga lang din ng liquid dishwashing at saka fabric conditioner yung sahig. Mabilis nga kasing lumibag yung mga nanigas na kanin dyan kapag ginagamitan ko ng liquid dishwashing. Dishwashing liquid pala. At wala nga katapusan nga na paghugas ang ginagawa ko kasi nga nagluluto nga din si ate. Gusto ko kasi bago nga matulog mamaya tapos ko na ang mga gawaing bahay. Alam ko nga kasi kapag malinis nga yung bahay natutuwa nga sila sa akin. At syempre bilang nakikitira ito nga lang ang maiaambag ko. So kasi naluto na nga din itong adobong manok. Sobrang sarap nga yun kasi nga nilagyan nga din ni ate ng pinya. Bali naghain nga lang din kami dyan at nalangin na nga din kami. Sobrang sarap nga din kasing kumain kapag kasabay-sabay kayo. Kaso nga lang yung dalawang makukulit natutulog pa nga dyan sa kwarto. Sama din talaga yung pakiramdam nga ni Bia. Ano ba naman kasi hindi na nga lang siya sinisipot kundi meron pang halong ubo. At habang kumakain nga kami dyan nagkikwentuhan nga kami nila ate. Sobrang sarap nga din kasi ng pagkakaluto niya nitong adobo at talagang napakarami yung kain ko. Eh sa totoo nga lang kahit maalat o kaya matabang nga yung luto ay okay lang sa akin. Hindi naman kasi talaga ako maarte pagdating nga sa ulam. Kapag ako nagluluto ng adobo ay medyo matamis nga. Pakiramdam ko kasi kapag medyo matamis tumatagal nga yung buhay nito. Pagkatapos nga namin kumain ay nagising na nga din si Bia. Kailangan niya nga din mag-nebulizer kasi nga merong inahalong gamot dyan. Si ate Hana nga niya at si Bia nga ang gumagamit yung nebulizer ngayon. Paano ba naman kasi sobrang lala pa nga ng mga ubo at sipon nga nila. At dahil wala naman ng masyadong gagawin ay nagtimpla nga muna ako ng kape. Kasi nga sobrang inaantok ako lagi kapag nabu-voice over ako. Eh kagabi nga hirap nga ako mag-voice over kasi nga nilalabanan ko nga yung antok ko. Wala namang silbi sa akin ng kape at ninenervyos nga lang ako. Nagpipalpitate nga lang din yung katawan ko at inaantok nga ako ng sobra. At saka masarap nga din talagang magkape sa gabi. Kasi nga kapag nagkakape ako ay nakakapagmuni-muni din. At sa wakas bago nga ako matulog napakaaliwalas nga ng paligid. Panigurado niyan bukas wala na akong masyadong gagawin. Pero parang napaka-imposible naman yun. Eh paano naman kasi pag gising ng dalawa ay magkakalat nga sila ulit.